na much of this debt napunta lang po sa graft and corruption. So kumbaga mga kababayan, kung kayo po ngayong umaga, kikinig po kayo sa SMNI, mga nandyan sa Pilipinas, papunta po kayo sa trabaho, kakayod na naman po kayo para kaltasan kayo ng buwis, para po pondohan yung mga mararayang lifestyle ng mga sangkot sa mga iba't ibang korupsyon sa ating gobyerno. Isipin niyo po yan palagi mga kababayan, gising kayo sa umaga, punta po kayo sa trabaho, o kaya makita niyo yung inyong pay stub, yung inyong pay slip, makita po ninyo doon kung magkano yung dinedak na buwis sa inyo. Yung pong buwis na yon, more or less, napunta po yun sa graft and corruption. Di ba nakakalungkot yun mga kababayan? O kaya at some point, we need to wake up, we need to do something. Kasi hindi pwedeng ganito na lang ng ganito palagi. Kung gusto po natin talaga na magkaroon ng pagbabago sa ating sistema, nakaka-turn away na po yan ng mga foreign investor. At sa palagay ko, itong nangyayari sa flood control, isa ito sa mga, kumbaga parang tip of the iceberg, ika nga, in terms of yung sa totoong sitwasyon ng graft and corruption dyan sa Pilipinas. If something like a ghost project can happen, where 100% of public funds have went just to the pockets of some people, hindi malabong mangyari na humingi itong mga opisyal na ito ng napakalaki mula sa mga foreign investors. And I believe, kaya hanggang ngayon, Admar, yung ating foreign investment, yung FDI sa pumapasok sa ating Pilipinas, hindi natin na ma-maximize. In part, it's because of this. It's because of graft and corruption. Alam mo, mas malaki pa ang nawawala sa ating ekonomiya, based dun sa figures na binigay mo, Jade. Mas malaki pa ang nawawala sa gobyerno at saka sa buong ekonomiya. Dahil kapag nasira itong mga flood control projects na ito, nagdudulot ito ng problema, at sakit ng ulo sa ating mga kababayan. Isipin mo ilang buwan ng lubog sa baha, mga ibang komunidad dyan sa Metro Manila. Diyan din sa Laguna, may mga communities dyan na lubog sa baha for more than 6 months as a result of the failed flood control mga project na yan. Hindi lang yun, maraming mga eskwelahan walang pasok. Pagka bumaha, siyempre wala ring trabaho, sarado ang bangko. In other words, yung nangyari sa flood control na yan, hindi lang yan limitado in terms of its effect. Diyan sa mismo nawawalang pondo sa gobyerno, pero merong large scale na epekto yan. Malawakang epekto po yan sa ating ekonomiya. Not to mention, Jade, yung health effects ng failed flood control projects na yan. Kasi halimbawa kapag bumaha sa isang lugar at hindi nawala yung tubig, nagkakaroon ng mga health problems dyan. Yung pagtaas ng mga cases ng leptospirosis at kung ano-ano pang mga ibang sakit as a result of itong mga flood control projects na ito na either ghost, mga peke, kumbaga wala talagang project or substandard yung ginawang mga project. May health effect yan at yung health impact niyan, Jade, malaking din yan, malaking kawalan din yan sa atin. So napakalaki po ng epekto, hindi lang sa ating ekonomiya kundi sa buong lipunan po. Napakalaki po ng epekto nitong mga failed na mga flood control project na ito, Jade. Papaano naman po ito nakakaapekto, Doc, itong ganitong mga anomalya sa imahe at kredibilidad po ng Pilipinas, lalo na po sa mga investors? Oo, alam mo, Jade, may epekto yan in terms of yung credibility. Yung tama ka, yung imahe ng gobyerno. Kasi ang kulang talaga, Jade, sa atin is transparency. From the point of view of foreign investors, from the point of view of the international community, ang tinitingnan talaga nila dyan is yung kalidad nga ng gobyerno, and yung manifestation din ng kalidad ng gobyerno is how transparent the government is. So makikita mo nangyari dyan sa flood control. Dalawa kasi yan may aspeto yan nung pagbuo ng budget para sa flood control, at saka meron ding aspeto yan dun sa pag-execute nung budget na nabuo. So dun sa dalawang side na yan, Jade, walang transparency dyan. Kasi kung may transparency, malalaman natin kung saan at kung sino ang mga nakinabang. So halimbawa sa kaso ng pagbuo ng budget, ang daming insertions na nangyari dyan. May mga nag-insert dyan ng pondo
For example, sa mga nagdaang taon na mga GAA, no? May mga nag-insert dyan para magkaroon ng pondo sa isang fake na flood control project. At syempre, ang nangyari dyan, dahil nga, kunwari, may flood control project, sila ang nakinabang dyan. No? So, yung contractor nakinabang, yung mga district engineer, at may mga politiko din na nakinabang dyan, Jade. No? So, unti-unti na nga natin nakikita yan, kung nasusubaybayan po ninyo, yung mga pagdinig sa Senado at yung pagdinig sa House of Representatives, medyo nakikita na natin ngayon yung buong picture niya, no? In terms of yung kung sino yung mga nakikinabang, at yung kakulangan ng transparency. Now, doon naman sa side ng execution, Jade, dapat meron din diyang transparency. Ibig sabihin, sino yung mga contractors na nakakuha itong mga flood control projects na ito? Ano na yung stage of completion? May mga letrato ba na isinasa publiko in terms of kung nasaan na, ano na estado ng mga proyekto? Now, si Marcos Jr., ang ginawa niya is merong website. No? Yung website na isumbong mo sa Pangulo. Kung pupuntahan niyo po yung website, makikita po ninyo doon yung address kung nasaan yung flood control, kung sino yung mga kontraktor, at saka yung amount. Pero alam niyo mga kababayan, yung marami dun sa impormasyon na nandun sa website ng Pangulo, nailabas na yan sa social media nitong mga nagdaang taon. In fact, some of the information na nandoon sa website ng Pangulo, meron akong kopya dahil nakapag-download ako dun sa mga social media pages na meron na kumakalat na yan noon pa. So, ibig sabihin, walang value added yung ginawa ng Office of the President in terms of putting the information about flood control projects dun sa kanyang website. There's nothing new there. No, siguro maliban na lang yung mga recent projects na naaprubahan nitong 2025. Pero most of the information there is already out there. Nandun na yon. So, ang kinakailangan talaga dito, Jade, no, para mag-improve ang reputasyon ng ating bansa, no? Tayo yung one of the most corrupt countries in the world. Para ma-improve ang reputation ng ating bansa, kinakailangan magkaroon tayo ng transparency, not only in the budget creation, no, yung pagbuo ng budget, lalo na po dapat sa budget execution. Isa sa mga mungkahi ko, Jade, is to come up with a fully functional dashboard. Actually, yung DepDev, meron silang dashboard, pero yung dashboard nila, hindi kumpleto yung impormasyon. Kailangan meron tayong dashboard na talaga makikita ninyo yung mga proyekto, may mga letrato yan, no? Every updated, for example, every quarter, kung ano nang nangyayari. Makikita nyo doon kung sino yung mga nag-bidding at kung magkano yung mga amount doon na ibinid nila. Kaninong congressman, no, or senador, o kung sino man yung mga nag-endorso niyan, yung mga naging involved. At makikita nyo rin doon kung anong LGU yung involved. Kumbaga, kailangan malaman natin kung sino-sino mga personalidad, no, yung mga napapaloob dun sa mga proyekto na yan para madali nating matrack yung accountability na sinasabi natin. Kasi yun po yung mahalaga. Now, hanggat hindi natin nalalaman kung sino lahat ng mga involved dyan sa flood control fiasco na ito, masasabi ko po na baliwala lang itong ginagawa ni President Marcos Jr. No? Tama nga ang ating ikalawang Pangulo. What she was saying is that it's too late. No? Dapat ito matagal na itong ginawa. No? And hindi lang yon. It seems to me, Jay, if you are to follow yung mga congressional hearings, ang dating po sa akin is parang may mga pinoprotektahan yung mga iba nating mga mambabatas. It seems to me that they're very careful kapag ka na may mention yung pangalan ng mga either ng mga kasamahan nila or nung kanilang mga dating kasamahan. So, kumbaga dapat kung talagang totoo po tayo in terms of kung gusto natin ng transparency and accountability, then we have to name names. And that includes people who are politicians, no, halal ka man, appointed, dapat yan naka-presenta yan sa tao, no, as part of transparency. Now, kung walang pangalang lalabas dyan, no, wala lang yan. And worse, Jay, paano kung walang makulong? Kailangan may makukulong dyan. Hindi pwede na puro investigasyon lang tayo, puro in aid of legislation, pero walang nakulong.
So kailangan magkaroon ng makukulong diyan. Alam naman natin nangyari sa PDAF, no? Sa PDAF nung panahon ni Janet Napoles. Eventually, kahit matagal ang ating hustisya, umaandar yan, pero kahit na matagal, eventually naman, umu-okay naman kasi may nakukulong naman. Kailangan lang maging patient tayo. But the thing is, kailangan masimulan na yan. Kasi alam naman natin, once the process goes into the courts, napakatagal yan. No? So kinakailangan, yan ay masimulan na. Opo. Doc, meron ho bang mas mabisang paraan o anong paraan para mas mapaigting pa natin yung tinatawag na babanggit mo ng transparency and accountability, lalo na sa paglalaan ng budget upang maiwasan yung mga ghost projects sa ibang bansa ba? Ano bang mga paraan nila para mas mapaigting nga ganitong transparency and accountability? Sa mga ibang bansa kasi, kada proyekto may mga tinatawag na performance indicators. So, kumbaga, ano yung basihan ng project na ito? Bakit ba kinakailangan magkaroon halimbawa ng isang flood control project? So, ang basihan niyan, Jade, is meron bang pangangailangan dun sa lugar na yun for a flood control project? Sa ibang bansa, merong feasibility, may mga pag-aaral. Hindi pwedeng yung halimbawa yung politician, yung congressman for example, gusto niya magpapogi sa kanyang distrito kahit na hindi naman kinakailangan ng flood control project, nagpatayo sila ng flood control project, isiningit, no? Nagkaroon ng insertion for that. Hindi dapat ganun. Kasi alam naman natin na ang government resources, very limited yan. At yung mga lugar na dapat talaga magkaroon ng flood control, doon dapat magkaroon ng flood control. So, ibig sabihin nito, Jade, is merong kakulangan in terms of yung feasibility. And babalik tayo sa issue ng master plan. Every river basin, sa every region, kasi yung mga river basin, it can go different provinces. One river system can go to 3 or 4 provinces. No? So malaki na sasakop yan. Every river basin, dapat magkaroon ng master plan. And that master plan, yan ang magre-rekomenda kung anong klaseng intervention ang dapat gawin. Kailangan ba anong klaseng flood control or flood mitigation measure ang kailangan dyan. Yan ang wala sa atin sa ngayon sa ibang bansa, sa Netherlands, sa Japan. May mga pag-aaral dyan. At yung recommendations ng pag-aaral, yun ang naging basihan ng pagbabudget. Hindi yung kung ano lang yung gustong mangyari ng congressman o kaya ng senador o kung sino mang politiko dyan. No, na in-insert nila yan sa budget para magkaroon sila ng kickback at para magkaroon ng ghost project. O magkaroon man talaga ng totoong project, Jade, pero hindi naman kinakailangan sa distrito para na magpapogi doon sa kanilang mga constituents. So, yun yung wala sa atin na dapat magkaroon, which is yung talagang seryosong pag-aaral at basihan para doon sa pag-i-implement ng intervention na yan. Now, on another note is, let me just stress this. Kailangan natin din ng transparency doon sa execution. Sa mga ibang bansa, malinaw, madaling ma-download, Jade, no? Yung mga budget, kung magkano napunta sa isang infrastructure program, kung ilang percent yung completion, at yung milestones. Ibig sabihin ng milestones, halimbawa, by this date, ano na ang naitayo? Pagdating ng after ng ilang buwan, ano pa ang itatayo? Ano pa ang kulang? Magdadagdag ba tayo ng budget kasi kulang yung initial natin inilagay na budget? Nangyayari yan sa mga ibang bansa. Dito sa Canada, nangyayari yan. Minsan, may proyekto silang gustong itayo. Pero ang nangyari, towards the end of the budget execution, yung pagtatayo ng infrastructure project, kinapo sila sa pondo so magdadagdag sila. So, transparent pa rin. Alam dito kung magkano ang inilagay sa isang pondo at kung nasaan. Yun ang problema dyan sa Pilipinas. No? Kung hindi pa umulan ng malakas at kung hindi pa dahil kay climate change, hindi natin malalaman kung ano ba talaga ang estado ng mga flood control projects na yan. Sometimes, alam mo, Jade, pasalamat na rin tayo sa climate change. Dahil ang nangyari dyan is, yan ang nagberipika kung ano ba talaga ang estado ng flood control sa ating bansa. And sumasalamin ito, Jade, sa corruption, no? Systemic corruption sa ating gobyerno. So when I say systemic, talagang ito na po yung pinaka nakagisna na ng tao. Nasa sistema na po ng ating pamumuhay ang corruption. In fact, it's so bad na sanay na yung tao
sa graft and corruption. Kumbaga na ano na tayo, na desensitize na tayo dyan. So, kinakailangan talaga, Jade, we need to be transparent, not only in the creation of the budget, more importantly also, yung sa pag-i-execute ng budget. Opo, ulitin ko lang sinabanggit mo kanina, Doc, lalo na yung mga partido na possible na sangkot nga dahil malaki, baga marami ang kasabwat baga dito o masangkot sa ghost flood control projects na banggit mo mula sa may mga batay sa mga report at investigasyon ng Senado, may mga DPWH officials na nakinabang, may mga contractors na talagang nakatanggap ng malaking pondo at ang iba monopolyo pa ang nangyayari. Kasi nga sa kanila, isang magmamayari ng napakaraming contractors na nakatanggap ng pondo ng flood control. May ilang mambabatas din, inaakusahan ng mga pagtanggap ng kickbacks o pagpasok ng mga illegal budget insertions nga. At may mga local government officials pa. Ayan pa rin yung problema. At saka may mga engineers din o DPWH engineers na sumasang-ayon, na nagmamarka ng mga ghost projects bilang natapos na o completed na dahil kahit hindi totoo. So yan yung mga problema. Kung sino ngayon na magtitingin ito, Doc, sa mga bagay na ito, kung itong lahat ng mga involved o mga sangkot nga o partido na nabanggit natin ay ganito na ang sistema na ginagawa. So ang kinakailangan dyan, Jade, is systemic change. No? So kailangan magkaroon ng pagbabago sa struktura. May structural change na sinasabi namin sa economics. No? Kailangan magkaroon ng pagbabago sa struktura. A good start to this, Jade, is yung pag-create ng tinatawag na parang Transparency Commission or parang Office of Government Transparency. Kasi tinan mo sa ngayon, Jade, kapag ka maghahanap ka ng informasyon about halimbawa mga flood control project or mga infrastructure project, if you will try to find information, ang hirap maghanap eh. You go to a website ng isang ahensya ng gobyerno, you have to navigate through and then you realize wala pala dun yung informasyon. May freedom of information pero parang walang ngipin yung freedom of information na yan eh. You request the information and then walang darating sa'yo. So kinakailangan maglagay talaga ng opisina, Office of Government Transparency, na kung saan yan, opisina na yan ang magpapublish ng impormasyon sa publiko. No? Mapa government infrastructure project yan up to Jade, doon sa sahod ng mga taong gobyerno. Alam mo ba dito sa Canada, Jade, kapag ka isang taong gobyerno, ang sahod nila halimbawa nasa mahigit $100,000 a year, yung kanilang income, yung sinasahod nila sa gobyerno, napapublicize yan. Wow. It's made public. Ang tawag namin dyan dito, Jay, Sunshine List. So kinakailangan magkaroon din tayo ng Sunshine List dyan sa Pilipinas para alam natin kung magkano yung kinikita ng mga government officials. So halimbawa, Jay, meron, di ba, merong district engineer, di umano, na may mga magagarang sasakyan. At may mga district engineer din, di umano, na linggo-linggo yata sa casino. So, I mean, kung ganyan ang lifestyle ng isang taong gobyerno, saan niya kinukuha yung pera na yan? We don't know because hindi nakapublicize kung magkano yung sinasahod nitong taong ito. Di ba may mga SALN? Yung SALN naman, hindi naman siya publicly available. Although they say that the SALN is a public document, but yet the SALN is not publicly accessible. Hindi ba kalokohan yon? Kaya kinakailangan magkaroon tayo ng tinatawag na Office of Transparency or Office of Government Transparency. And what that office will do is it will make things that were not known to the public that they should know, known. That includes yung SALN. Although, to be fair, may mga bagay sa SALN na I think alanganin din i-disclose kasi masyadong personal. Pero halimbawa yung sinasahod ng taong gobyerno, dapat yan publicly available na yan. Di ba? So, para ma-trace natin, makita natin kung anong nangyayari, no, in terms of yung assets nitong taong ito, kung nagnanakaw ba ito. Kasi, kesa mag-order ka ng lifestyle check, kung nagsasubmit ng SALN regularly at totoo yung nakalagay sa SALN, there's no need for a lifestyle check kasi nandun na mismo sa SALN. Hindi lang yung SALNs, yung estado ng mga projects, pati sa bidding, sino yung mga nag-bid,
ano-anong companies yan, sino-sino mga may-ari niyan. Kasi doon mo matitrace, Jade, yun nabanggit mo kanina, na may mga flood control projects na kung saan may mga contractor na siya rin yung may-ari ng mga ibang company. So halimbawa, may isang project magpapabidding. 8 ang kumpanya na nagbid. Yung 8 yun, iisa lang ang may-ari. Yes. Puro damis lang yung iba. Hindi ba kalokohan yun? Parang niloloko nila ang sistema. No? So kumbaga, kapag ka merong transparency, malalaman, pakita ng tao, ay teka muna, itong company na ito, ito rin yung may-ari ng isang company. Diba? So kumbaga, mas madali nating matitrace at mas madaling magagawa ng paraan at aksyon if everything is transparent. The fact na nag-iimbestiga ang Senado, nag-iimbestiga ang Kongreso, yung DPWH, mayroon din silang sariling investigation. The fact that they're doing these investigations tells us that things are not transparent sa kanila. Kasi kung transparent yan, hindi ganyang klase ang investigation natin. In fact, wala na dapat investigation. Diretsong filing of cases na yan. If there is transparency. And what we see right now, my dear friends, mga kababayan, what we see right now is the complete lack of transparency and yung unraveling, no, nitong organized crime na ito, no? And unfortunately, yung outrage ni Marcos Jr. dyan sa flood control, I think hindi sufficient yung kanyang sinasabi niya, nagagalit siya. Sabi niya, ako'y nagagalit, ako'y galit na. Galit ka nga, pero wala namang nakukulong sa kasalukuyan. Walang nakakasuhan. Hindi ba? So kailangan merong makakasuhan dyan. If Marcos Jr. is really true to his word, no, na sa palagay ko gusto niya yata, ang legacy niya is anti-corruption, ay ito na yung magandang opportunity to do that. But until such time na wala nakakasuhan at walang nakukulong, sabi nga ng ating mahal na ikalawang Pangulo, sarswela lang lahat yan, Jay. Opo. Doc, bago ko lang ipasa kay Partner Admar, ano ba yung nakikita po ninyong maaring magiging long-term effect nitong sa ekonomiya po natin kung tuloy-tuloy po ang ganitong uri ng anomalya sa mga proyekto ng gobyerno? Matindi yan, Jade, kasi tinan mo ha, kukonekta ko yan sa utang. No? Baka mapag-usapan din namin ni Admar yung utang na yun later. Kasi yung gobyerno ni Marcos Jr. ngayon, utang ng utang. Nakikita natin ngayon, based dito pa lang sa flood control projects alone, makikita natin napakatindi ng korupsyon. No? To the point na merong mga projects na malamang baka inutang pa yung pinondo dyan, those project naman pala. So ibig sabihin, for that specific project, mga kababayan, 100% po ang napunta sa graft and corruption. Kung nasusubaybayan niyo po yung mga dati kong interview dito sa stasyon ng SMNI, nabanggit ko noon na may mga pag-aaral, no, na up to 50% ang napupunta sa graft and corruption. But what we discovered this past few weeks, no, nagpunta si President Marcos sa isang flood control, yung ghost, no, flood control project sa Bulacan. Walang flood control na nangyayari, walang project, walang construction. Ibig sabihin, mga kababayan, 100% ng budget na dapat napunta doon, napunta lang po sa graft and corruption. Hindi ba nakakapanlumo yan? Tanyo sa Indonesia, nagwawala na yung mga tao. Di ba? Ang issue sa Indonesia was that nagdagdag ng allowances na may mga pabahay yung mga politicians doon, nagwala na yung mga tao. Dyan sa Pilipinas, nakangiti pa rin tayo kahit binabaha na tayo. Mga kababayan, we need to wake up. We need to do something. No? Kailangan kumilos tayo kasi hindi po pwede na ginaganito kayo ng gobyerno. Sabi nyo, 100% ng budget, inutang ito. Napunta lang sa bulsa ng kontraktor, napunta sa bulsa ng congressman, napunta sa bulsa ng mayor, kung sino man, district engineer, napunta sa mga opisyal. So the thing is, ang laki ng epekto nito sa ating ekonomiya. Kasi yung utang na yan, mga kababayan, that is not free. Yan po, binabayaran yan at may interest po yan. At napunta lamang sa bulsa ng iilan, napunta sa mga magagarang sasakyan, napunta sa mga tinatawag natin, Jay, yung mga nepo babies, no? Di ba ngayon, it's very viral ngayon yung mga nepo babies na yan. Napunta sa lifestyle, no? Yung mga magagarang damit, mga business class, first class travel nitong mga tao ito. So, kumbaga mga kababayan, nabudol na tayo
At gusto pa rin ba natin tayo tuloy-tuloy na binubudol? At some point, we have to do something. At sa palagay ko, itong nangyayari kay Marcos Jr., ito'y puro palabas lang sa palagay ko. Unfortunately, puro palabas lang. Kasi hanggang ngayon, walang nakukulong walang nakakasuhan. And on top of that, makikita nyo sa hearing sa Senate, sa Congress, parang may mga iniiwasan silang pangalan. Pag may mga pangalang mini-mention, parang may mga nag-o-oppose. Makikita mo merong hesitation So sa palagay ko, ito lahat, it's all for a show. Doc, magandang umaga. Si Admar po ito. Naalala ko tuloy yung na-discuss na rin natin noong panahon ng kampanya kung saan kabilang sa mga panukala o ipapanukala kung pala rin na maging senador si Pastor Apollo C. Quiboloy, yung Truth Commission na involved dito yung iba't ibang mga experts mula sa iba't ibang mga sektor, mapanasa gobyerno man, mga nasa judiciary, maging yung sa private sector para talaga magiging patas at independent po ito. Pero sad to say, ang EO number 1 ng presidente, kakaupo pa lang nito, is yung pagbuwag po ng PACC. Doon pa lang ba, parang senyales na ba yun na parang hindi seryoso pagdating po sa transparency, pagdating po sa paglaban sa graft and corruption yung gobyerno? Alam mo, una, Best Admar, the fact that Marcos Jr. ran for the presidency, that tells us alone na hindi siya credible in terms of weeding out graft and corruption. Bakit? Because he's a Marcos. Alam naman natin that their family has a very, very long history of graft and corruption. Yung pamilya nila, sa ama nila, kay Marcos Sr. And I don't see him really as serious in terms of really transforming the country, weeding out graft and corruption. I don't see the seriousness in him, with all due respect to the president. I don't see it happening under his watch. Simply because napakarami ng indicators, Admar, nabanggit mo ngayon yun, unang-una, it was quite telling na binuwag yun, EO number 1, yung presidential office on corruption. I forgot what it was exactly called, but the thing is, that was already telling as to what this government is all about. And worse, alam mo, Admar, corruption has become worse under his watch. Kumbaga dati, alam naman natin, nabanggit na rin ni VP Sara to na yung may corruption na talaga sa flood control. May corruption na dyan. 90s pa lang, alam ko first hand may corruption dyan Pero the thing is, naging mas malala ngayon. Partly probably because mas malala ang climate change ngayon. Pero mas malala rin yung pagnanakaw. Kasi kung lumalala yung climate change, dapat nagre-respond din yung ating infrastructure doon sa climate change. And yet, makita mo hindi nga, wala nga ghost project na So, kumbaga, corruption at this point in our history has become so worse to the point na we no longer see 50% of public funds going to graft and corruption. There are certain instances na nabanggit ko kanina that as much as up to 100% goes to graft and corruption. So, kumbaga, alam mo, Admar, sabi nga ni Pangulong Marcos Jr., mahiya naman kayo. Dapat sabihin din nga sa sarili niya na mahiya naman siya. Dapat, sabi nga sa wikang Ingles, heads will roll. At dapat merong managot dito sa flood control mess na ito. At hindi lang ito mga district engineer, hindi lang ito dapat mga tao ng DPWH at mga contractors. Kasi sa ngayon nakikita ko, alam mo, Admar, pinag-iinitan yung mga contractors at mga district engineer. And nabanggit natin kanina, it goes beyond these people. Parang sindikato ito, organized crime to. You need to determine yung mga personality. Alam mo, Admar, the office of the president has billions in confidential expenses, yung confidential funds. Why not use the full might and resources of your office, Mr. President? Gamitin mo na yung confidential funds na yan. You have the intelligence apparatus with you. Why not use all of these resources to finally bring a solution to this problem, and also to clear the Marcos name
of this mess. No? Umalis ka sa pwesto sa 2028, Mr. President, na kayo po nakapagbigay na at least o nagsimula man lang ng pagbabago in terms of sa ating bansa. Napakarami niyo pong resources, Mr. President. Why not use those? Opo, and dito po sa mga ghost projects, mga missing projects, hindi tapos, substandard, malaki ba ang nawawala dyan sa ekonomiya po natin? Kasi meron ding mga komento, yung iba pang mga ekonomista rin, na parang hindi sila, parang walang gaanong epekto. Kasi considering matagal na itong issue ng korupsyon sa ating gobyerno. So kumbaga parang hindi na dapat tayo mabigla doon sa takbo ng ating ekonomiya na may kasamang korupsyon po, Doc. Kasi alam mo, kung ang isang proyekto, kagaya ng infrastructure project, naging totoo yan, no? Hindi ghost project at maayos yung pagkagawa, at pinag-isipan, ano? At yan ay base sa pag-aaral, yan ay magbibigay ng positibong epekto doon sa mga ekonomiya, doon sa local economies kung saan nandun yung project. Pero kung ito ay ghost project, hindi lang ito negatibo doon sa locality, pero negatibo din ito sa pangkalahatan ekonomiya kasi nabanggit nga natin kanina na because of the tight fiscal space that the government is facing right now, much of the funds that they are using to finance these projects come from borrowing. And we know that borrowing is not free. They have to pay interest. In fact, at some point, no, alam mo, Admar, napakalaki na ng interest payments na binabayaran natin, ano? In fact, may datos kahapon sa sa DBCC na kung saan pinakita nila na yung tinatawag nating debt service to expenditure percentage natin is 41.2%. So kumbaga sa kabuong budget, parang lumalabas yung debt service to expenditure is 41% na pagbabayad ng utang. And worse, we know, ayan, nasa screen natin. And worse, we know na much of these debt inapunta lang po sa graft and corruption. So, kumbaga mga kababayan, kung kayo po ngayong umaga, tikinig po kayo sa SMNI, mga nandyan sa Pilipinas, papunta po kayo sa trabaho, kakayod na naman po kayo para kaltasan kayo ng buwis, para po pondohan yung mga mararayang lifestyle ng mga sangkot sa mga iba't ibang korupsyon sa ating gobyerno. Isipin niyo po yan palagi mga kababayan, gising kayo sa umaga, punta po kayo sa trabaho, o kaya makita ninyo yung inyong pay stub, yung inyong pay slip, makita po ninyo doon kung magkano yung dinedak na buwis sa inyo. Yung pong buwis na yon, more or less, napunta po yun sa graft and corruption. Di ba nakakalungkot yun mga kababayan? O kaya at some point, we need to wake up, we need to do something. Kasi hindi pwedeng ganito na lang ng ganito palagi. Kung gusto po natin talaga na magkaroon ng pagbabago sa ating sistema, dapat tayo po mismo sa atin po mismo magsimula yan. Magsimula po tayo, pag-usap sa ating pamilya, pag-usapan niyo po sa bahay. At pag yan po kumalat, sana naman po magkaroon ng pagbabago sa atin. Para magkaroon naman po ng positibong pagbabago po para sa ating bansa. Opo, ang nangyayari po kasi sa atin, Doc, parang huli na ang lahat bago natin malaman na merong korupsyon. Nandyan yung tinatawag na Commission on Audit, yan yung taga-audit kung meron bang na-implement ba ng tama itong proyekto na ito. Pero meron tayong mga nababalitaan, like kagaya sa nabanggit kamakailan ni Congressman Marcy Teodoro na merong mga proyekto na kompleto na pero pinaglalaanan pa rin ng pondo sa ilalim ng ng 2020 yung national budget natin. Tapos merong hindi pa tapos, yun naman yung hindi pinaglalaanan ng pondo. Nabanggit din minsan ni Vice President Sara Duterte na meron silang malakihan na flood control projects ba yun para doon sa Davao City na kumpleto na. Nandun na yung mga pag-aaral with JICA ata in partnership with JICA. Kulang na lang, nandun na yung kumbaga plano, ang kulang na lang is pondo, lalo na mula sa national government. Dahil sa, alam naman natin na hindi maganda yung relasyon ng administrasyon sa mga Duterte, kaya hindi na napaglalaanan ng pondo. Pero yun, kompleto, Ricardos, yung mga plano. Pero yun nga, ang nangyayari sa atin, parang
napapabayaan na kasi masyadong matagal yung pag-audit na matatabunan na ng iba't ibang mga proyekto yan. So hindi na nahahabol ang ma-audit kung ito ba ay dapat paglaanan ng pondo. Late na, nalalaman natin. Nakakautang na yung Pilipinas. Kasi kung updated, kumbaga masusit talaga yung audit every year, siguro pwede tayong hindi na mangutang ng mas malaki dahil alam natin may redundancy na doon sa mga proyekto rin minsan, Doc. Okay. Isa-isahin natin ha. Nabanggit mo, Admar, yung sa COA. Okay naman yan yung COA na nag-audit. Trabaho nila yan. The problem with COA is that it takes them a long time to publish their results. Usually, merong 1 year yan na lag. So halimbawa, kung nirelease nila ngayong report for 2025, yan audit nila yan from the last or past year. Sometimes delayed pa nga ng mas matagal pa doon. Nirelease naman nila yan. Kaya lang, huli na ang lahat. No, nagamit na yung budget, no, naipangbiyahe na ng mga nepo babies, no, naibili na ng Rolls-Royce ng mga contractor, naikasino na ni district engineer, diba? So nakapagbili na ng Louis Vuitton si congressman. So kumbaga nagamit na yung pera, late na yung audit. Kaya nga ang suggestion ko diyan kanina, Admar, is dapat magkaroon tayo ng fully functional na transparency dashboard. So kumbaga makikita natin doon kung saan na napupunta yung pondo, ano na yung stage of execution ng mga infrastructure project with accompanying photo and video evidence, no? I mean, we have the technology now. May drones, meron kang yung mga magagandang camera, no? Kumbaga we have the technology right now to capture images and collect video footages nitong mga infrastructure and projects na ito. So, kumbaga right now with the technology and may pera naman ng gobyerno, why not do it? Hindi ba? So, kumbaga ano yung nagiging hesitation ng gobyerno in terms of implementing a complete transparency program? Hindi ba? So, tama talaga no na dapat maging transparent tayo kasi bagamat yung COA nandiyan, they're the vanguard no of public accountability in terms of yung sa auditing, but the thing is matagal yung proseso nila, no? It's delayed. Kaya kung meron tayong transparency dashboard, makikita nyo every quarter pupunta lang kayo doon, ano na nangyari doon sa flood control sa barangay namin, o puntahan mo nga yung barangay namin, nandun pati may picture pa, no? And you could delegate yung mga barangay. No, pwedeng yung mga barangay sila ang kukuha ng pictures niyan and then isasubmit nila yan dun sa dashboard para ma-update palagi kung ano na yung stage ng project. Kasi nga nung nagpunta si President Marcos sa Bulacan dun sa Ghost Project, nakausap niya yung barangay. And the barangay was telling him na walang project doon. So kumbaga yung mga nasa LGU natin, yung barangay level, sila yung pinakamagandang ma-tap dito no in terms of providing on-the-ground information as to the status of the projects. So yun yung kinakailangan talaga, Admar. We need to have transparency. Kasi once we have transparency, dyan mo makikita kung may sindikato o wala. May kasabihan nga si Senator Raul Roco nung araw, Admar, hindi ko lang kung naabot mo si Senator Raul Roco. Sabi niya nung araw, meron siyang tinatawag na sunshine policy. Kasi sabi niya nung araw, kapag ka naaarawan, no, itong mga bagay-bagay na ito, itong mga microorganisms na yan, pag naarawan, ayaw nila ng liwanag. No, napupuksa sila sa liwanag. That's the same idea. If we are transparent, mas madali natin makikita ito at mapupuksa at least kahit paano ang graft and corruption. Ang mabagal ba na pagtatrabaho sa side po ng gobyerno, Doc? Like kagaya niya, na pag-uusapan natin, alam naman natin, pag sinabi talagang gobyerno, medyo mabagal talaga, no? Kasi sa lawak din ang kanilang magiging nasasakupan. Pero may epekto po ba yan? Kung mabilis ba silang aaksyon, may epekto din po ba yan sa ating ekonomiya? Definitely meron. Kasi alam mo, pag mabilis ang aksyon ng isang gobyerno, yan ay mapa-infrastructure project man lang yan o pag-responde sa mga sakuna o kaya pag-responde sa mga krimen o kung anumang issue, the more or the faster the government acts on issues, the more funds no, na natitipid ng gobyerno. Kasi the more you prolong that, the bigger the budget that you will need to sustain, for example, an investigation. The more funds that you will need to, for example, to implement a project.
the shorter span that you will need, no, to do these tasks, the better. And also mas maganda rin siya, Admar, from the point of view of public service, yung tinatawag natin na pagde-deliver ng public services sa tao. No, kasi halimbawa kung mabilis yung pagkilos ng gobyerno, maganda 'yun sa perspektibo ng mamamayan kasi makita nila, may pinapupuntahan naman pala yung aking buwis, ang bilis ng pagkilos, no. Hindi kagaya yung nangyari kay General Torre, no, yung 5 minutes tumawag siya pero walang nangyari, naputol yung internet connection. Alam ko kung nakita mo 'yun, no. Kasaharap niya si Pangulong Marcos, tumawag siya, hindi nagkaroon ng problema. So hindi ganung klase na mabilis. Ano yung totoo talagang mabilis na pag-responde. No, hindi lang yun, Admar. Maganda rin siya from the point of view of foreign investors and the international community at large. Kasi kapag nakita nila that the government acts fast and efficient, maganda yun from the point of view of foreign investment. And that may actually attract more foreign investments to come to the country. Speaking of transparency tsaka yung teknolohiya gamitin, si Senador Villar last August 26 ay meron din siyang inilabas na pahayag, no? Dahil way back nung siya pa ang kalihim ng DPWH, isa sa kanyang mga inilabas na mandato para sa transparency and accountability measure ay itong geotagging. No? So sa lahat ng mga proyekto, dapat may geotag talaga, pero meron ding iba pala na nagkakaroon ng fake geotag photos mula sa mga kontraktor. Kaya malinaw itong fraud. Mas mabilis itong prosesong ganito, Doc, na at least kasi hindi natin pwedeng antayin. Gaya nga na nabanggit natin kanina, minsan natatapos na ng COA yung kanilang pag-o-audit, meron na naman silang panibagong i-audit, baka makalimutan lang. Pero ito, real time, kung accessible ito sa public, mas makakatulong agad. Kasi nababanggit din na yung mismong mga lokal na pamahalaan, hindi alam na may mga proyekto pa rin, may mga proyekto pala sa kanilang mga nasasakupan. Meron din akong nakitang post din ng isang barangay chairman na hindi niya alam na mayroon parang proyekto doon sa kanyang nasasakupan. So sa pamamagitan ng ganitong uri ng sistema, kahit hindi mo na si COA ang nakatoka dito, kahit ordinaryong citizen o sa pinakamababang opisyal ng gobyerno sa barangay, makakatulong na sa... Kasi kung gagamitin natin halimbawa yung mga barangay officials dyan, yung kapitan o kung sino mang dineputize dyan sa barangay, kukunan nila ng picture yung lugar kung nasaan yung coordinates. And then kung wala naman palang project doon nila malalaman na ghost project yon o kung ano man na nangyari doon sa proyekto na yon. Or baka nagkaroon talaga ng mistake doon sa geotagging. But nonetheless, makikita ka agad kung may problema. Yun yung benefits, mga kababayan. Kung meron tayong transparency, we can spot easily, no, kung merong mang problema. Now, in terms of spotting, that can be done by any concerned citizen kasi nga publicly available yan. Dapat, no, punta ka sa isang website, you can see the information there, you could download it. At kung ayaw man ng mainstream media mag-imbestiga, kasi napapansin ko rin yung ating mainstream media, parang medyo tikom sila minsan sa mga iba't ibang issue. At least, kung tikom ang mainstream media, nandiyan naman yung ating mga citizen journalists, yung ating mga kababayan. They could fill in the gap, no? Kasi nga publicly available na yung information. The more that the information becomes public, the more that it is transparent, the more benefits, no, na makikita natin dyan, Admar. At eventually, bagamat hindi natin ma-resolve completely ang graft and corruption, but it will result, Admar, into significant savings sa ating gobyerno. Kasi imagine kung nakita natin kagad na may problema yung isang project na yan, kung mai-stop halimbawa yung pondo, yung pagbayad halimbawa doon sa mga contractors kasi wala namang project na nangyayari, makakasave din ng gobyerno. Maidagdag ko rin pala, Admar, isa ito sa mga dapat na reforma in terms of procurement. No? Bamanggit ko to, very important. Hindi dapat kaagad bayaran yung mga contractors. Bakit? Kasi dapat merong garantiya na yung kanilang mga proyekto ay magsusurvive ng isang rainy season. So kumbaga dapat yung kanilang itinayong infrastructure o yung flood control project nila matibay, swak sa standard, at hindi masisira. Kapag ka nasira yan, no, may tinatawag naman tayong performance ban, pero the thing is,
dapat hindi buo bayaran muna yung mga contractors. Ang nangyari kasi sa atin, may mga project, Admar, umpisa pa lang, binayaran na ng buo yung mga contractors. Hindi dapat ganun. Di ba nga dapat ang bayad niyan, phased yung bayad eh. Kumbaga may phase 1, may phase 2, hindi pwedeng kaagad full payment. So, kinakailangan magkaroon din ng pagbabago doon sa procurement system and also yung disbursement ng payment doon sa mga contractors. Kasi nga, i-connect ko rin doon sa dashboard natin kanina, kapag ka nakita ng mga kababayan natin na wala naman palang project doon and nabayaran na yung contractor, merong habol ang gobyerno dyan. Mahahabol sila. Opo. And dito ba sa mata ng sa mata po ba ng mga mamumuhunan itong issue na ito, flood control pa lang ito eh. Marami pang nagsasabi na may mas malubha pa nito, yung iba pang mga kalsada, yung tinatawag na CASI, yung iba pang mga proyekto dito na hindi malimit makita ng mga tao. Yung kumbaga parang, halimbawa, kagaya nitong flood control project, minsan hindi kasi ito, kaya mas prone yung corruption compare sa mga silid-aralan kasi nandyan lagi nakatutok yung mata ng nandyan mga estudyante, guro, at saka mga magulang. Kaya hindi mo pwedeng basta-basta, hindi basta-basta na i-substandard mo yan kasi madaling masili. Pero pag mga ganitong issue po, yung pagtingin ng mga negosyante mamumuhunan, si President BBM pumupunta sa ibang bansa, naghihikayat ng mga mamumuhunan, yet ganito po yung mga nagiging issue po. Ito ba'y appealing sa kanila? Mas okay ba sa kanila? Or mas the more sila, ay okay pala dyan kasi madaling makalusot ng illegal? Well, concerning yan sa foreign investor, Admar, kasi bagamat alam naman natin from a pragmatic point of view, wala na namang bansa na merong zero na graft in corruption. So, lahat ng bansa may graft in corruption. Nagdidepende lang yan kung gaano kalala yung graft in corruption. 100% ba ng pera ng gobyerno na pupunta lang sa graft in corruption? Sa mga ibang bansa, maliit lang na porsyento. Kagaya ng utang, Admar, lahat ng bansa may graft in corruption. It all matters now kung sino yung mas malala, hindi malala. From the point of view of foreign investors, nakakabahala ito kasi nakakabawas ito sa kanilang tubo. Kasi alam mo, kung ikaw mamumuhunan, you go to a country, syempre, titingnan mo kung ano yung mga pagkakagastosan mo, ano yung cost of production. And just imagine, if one of the cost of production sa isang investment, pupunta ka sa Pilipinas, is yung lagay, pampadulas dun sa mga opisyal. If these officials would demand a lot for a project to be built, isang foreign investment para magtuloy sa isang bansa, that would actually discourage foreign investment. May mga nangyari na niyang documented cases na yan, Admar, in the past, na may mga officials na humingi ng lagay sa mga foreign investor at yung hinihingi nilang lagay is so big na hindi na nagtuloy yung investment. So, kumbaga, mayroong korupsyon na acceptable sa mga investor. May amount of corruption that is acceptable to them. Pero at some point, paggarapahala na talaga yung korupsyon, nakaka-turn away na po yan ng mga foreign investor. At sa palagay ko, itong nangyayari sa flood control, isa ito sa mga, kumbaga parang tip of the iceberg, ika nga, in terms of yung sa totoong sitwasyon ng graft and corruption dyan sa Pilipinas. If something like a ghost project can happen where 100% of public funds have went just to the pockets of some people, hindi malabong mangyari na humingi itong mga opisyal na ito ng napakalaki simula sa mga foreign investors. And I believe, kaya hanggang ngayon, Admar, yung ating foreign investment, yung FDI sa pumapasok sa ating Pilipinas, hindi natin na ma-maximize. In part, it's because of this. It's because of graft and corruption. Opo. Sumasalamin ba ang nangyari dun sa Indonesia? Magkatulad ba ng sitwasyon din dito sa Pilipinas? Kasi isa sa mga naging mitsa doon is yung
pagbibigay pa ng karagdagan ng mga benepisyo sa mga mambabatas na alam naman natin, pag nasa gobyerno ka, nagtatrabaho ka, mas mataas talaga yung sinasahod para sa ordinaryong mamamayan. Pero sinasabi pa nga dito, mas mataas sa minimum wage nito. Kumbaga, yung mga mambabatas na ito, mga politiko na ito, mas the more pa silang binibigyan ng benepisyo kumpara doon sa mga ordinaryo. Ito rin bang nakikita mo na ganito ang sitwasyon sa Pilipinas? Kasi sinasabi rin dito, mataas yung presyo din sa kanila doon. Kawalan din ng trabaho, mababang pasahod, maraming nawawalan ng trabaho. At nagkaroon pa ng isa sa mga naging mitsa din yung merong nasagasaan o binangga, isang motorcycle taxi driver na hindi namang kasama doon, nabangga ng sasakyan ng otoridad. Ito bang nangyayari sa Indonesia na sitwasyon nila doon, sa kanilang mga politiko, sa taong bayan nila doon? Ganito rin ba yung sitwasyon sa Pilipinas, Doc, sa nakikita nyo po? Alam mo, as I've said, no, walang bansa na walang korupsyon. And ang issue dito is gaano kalala ang korupsyon sa isang lugar. Indonesia is not new to graphing corruption. In fact, noong 1990s, no, in-overthrow nila yung kanilang long-time dictator president na si Suharto. No? Maalala nyo yun noong 1998. And also because of corruption, parang style ni Marcos Sr., no, yun nangyari doon. So, corruption is not new to Indonesia. And in fact, corruption sa Indonesia and in the Philippines, parang magkakalibilyan sila, Admar, in terms of the scale and in terms of the perversion, no, na nangyayari dyan sa mga bansang yan in terms of graphing corruption. But one thing is different. It's how the people responded to the problem of graphing corruption. And what we saw in the case of Indonesia was that the people were so outraged, no, that they went out to the street in massive numbers to the point na meron pa nga, Admar, pinasok nila yung bahay, no, nung mga politiko. No, nagkaroon ng looting. Although hindi maganda yun na may mga looting, ano, but the thing is, makikita mo yung outrage ng tao. Sa Pilipinas, ang nangyayari kasi, captured yung ating mga kababayan, lalong-lalo na yung mahihirap. Ano ibig sabihin ng captured? May mga ayuda. So nandyan yung AIX, nandyan yung tupad, may patubig pa, kung ano pang mga ayuda, na kung saan akala ng mga tao, as long as nabibigyan sila ng ayuda, okay lang sa atin that these people are in power. Kasi nga captured na sila eh. But little did they know na mas malaki ang kabig nitong mga politiko na ito from the public. Mas malaki yung nakukuha nila kaysa dun sa ibinibigay na ayuda sa tao. So there is some difference din, Admar. No? May mga subtleties din tayong dapat tingnan dito. Pagamat, in terms of corruption, hindi po nagkakalayo ang dalawang bansang yan.